So hi guys, ngayon mag-video ulit tayo. So hello guys, ngayon maggagawa ulit tayo ng isa pang Arduino activity na based on clients want. Yan. So tignan muna natin yung gusto ng client natin, yung demand. So sabi dito, uh, smart classroom lighting system. So sabi dito, a school wants to implement a system to automatically adjust the classroom lighting based on the amount of natural light available, ensuring optimal lighting conditions for students using PWM signal to vary the amount of light intensity of LED. So, materials natin ay Arduino Uno, ultrasonic proximity sensor, LED, saka 220 ohm resistor. So, punta tayo sa Arduino IDE natin. So, una, i-define ulit muna natin kung ano yung mga gagamitin nating pin. So, define LED pin 9. So, LED pin natin is 9. So, you define um, sensor pin 6. So, define um, yung echo pin. Yung sensor pin natin sa echo pin, yun yung nakalagay sa proximity sensor. So, next natin is constant integer ulit tayo. Kung ano yung um, minimum na brightness. Hmm, brightness nung ating ilaw. Ayan. Ang liwanag na nakukuha natin. So, ang minimum natin is 50. Then, next natin, constant integer, yung maximum light naman. So, ang maximum brightness natin is 255. So, susunod naman natin is yung duration. Ayan. Dito ni-store yung um, uh, variable reading nung ating sensor. So, long C long duration. Ayan. So, next natin is void setup. Oops, mali spelling. Void setup. Ayan. So, sa void setup natin, nakalagay dun kung ano yung input saka output natin. So, in mode, yung ating LED pin is output siya. No? Ayan. So, next natin, pin mode. Pin mode naman natin yung sensor pin natin. Sensor pin is also output. Ayan. Tapos, pin mode, yung ating echo pin ay input. Ayan. So, next natin ay ang void loop na. Void loop. Void loop. Dito na ikot yung buong program. Ayan.
void loop natin is lalagyan natin kung tawag dito, ilalagay natin initial, ano niya, digit time. Red, green, blue. Ito yung initial condition niya. Siyempre, lalagyan natin ng delay in microseconds. So, 2 microseconds lang yung delay niya para mabilis. Oops, mali. Yan. So, copy lang natin to. Ayan. So, next na delay natin is 10 microseconds. Then, ito. So, lalagyan natin yung, para ma-read yung echo pulse duration natin. So, duration is equal to um, pulse, pulse natin is equal siya sa echo pin. Ah, ayun. Ay. So, kakalculate natin yung distance in cm. So, load distance, um, distance natin in cm is equal siya sa um, duration. Duration natin is pulse in natin, yung echo pin natin pag naka-high. Tapos, ito times natin siya sa ano, sa in-assume natin na speed of sound, which is 242 millimeters per second. So, 0.0243. Tapos, i-divide natin siya sa 2. Hmm. So, pag mas mataas yung distance natin, mas malaking distance natin, mas maraming sunlight is mas mataas yung brightness. So, picture brightness is equal to not distance in cm 50 and 200 mean brightness and
Analog bright. Analog right natin is yung LED pin natin, tapos brightness. Yun. Lagyan natin siya ng delay na 0.5 seconds. So, delay 500 milliseconds. So, lagyan ulit tayo. Float. Ito naman, function naman nito is para ma-read niya yung temperature na nanggagaling sa ating sensor pin. So, float, read, temperature. Yan. Parang another library naman. So, load voltage is equal to analog read sensor pin. Ito. Sensor pin natin. Ayan, 2 times natin siya sa 5. Tapos, divide natin sa 1023. Yun. So, next natin is return voltage. Times natin siya ng 100. Yun. So, tignan natin kung tama ba. Oo, may mali sa ating integer brightness. Distance in cm, 50 to 100 yung maximum brightness. Sorry dito. Distance in cm, hindi daw siya naka-indicate. Kulang lang ito. Yun. Check natin. Oops. Yung sa may flow. Wala siyang ano. Wala pa lang ganito. Oops. So, pag may ganun. Yun. Ito, may ganun. Ito. So, ayan, okay na. So, hindi lang pala natin nilagyan ng ganun. So, check nyo lang lagi kung yung mga pinaglalagay nyo kung tama ba. So, try natin siya sa actual. Try natin actual. So, ngayon, gagawin na natin siyang actual. So yan, itong ultrasonic proximity sensor natin is meron siyang 4 na pin which is VCC, trigger, echo, saka ground. So yung VCC natin, kukonect natin siya sa 5 volts.
So, yung BCC natin, etong pin na to, i-connect natin siya sa 5 volts. So, ito, 5 volts. Then, next natin, i-connect natin yung kanyang sensor pin sa pin number 6. So, ang sensor pin niya is yung trigger pin. Ayan. So, etong trigger pin niya, connect natin dyan. Then, connect natin sa pin number 6. So, next natin ay yung ating echo pin, which is nakakonect siya sa ground. So, yung echo pin natin, nakakonect siya sa pin number 7. Pin number 7 yun, guys. Pin number 7 yung ating echo. Ayan. Tapos, syempre, yung ground natin, connect natin sa ground. Ayan, ground siya. Yan, so okay na tayo sa sensor. So, next naman natin, connect natin yung ating LED pin. So, LED pin na gagamitin ko na lang is ito, kulay green. So, connect natin tong negative dito, tapos positive. Ayan. Then, maglalagay din tayo syempre ng resistor para malimitahan yung power na dumadaloy sa kanya para hindi masunog. Kuryenteng dumadaloy para may resistance, baka masunog eh. So, connect natin sa ground ulit. Ito, connect natin siya sa ground. Pwede na siguro dito. Yan, or dito na lang. Sa Arduino na lang din natin. Ayan. Tapos, connect natin sa pin number 9. So, connect natin sa pin number 9. Dito. Ayan, okay na. So, try na natin kung gumagana ba. So, yan, gumagana na siya. So, etong sensor na to, pag nakaka-detect siya ng mahinang tawag dito, brightness, iilaw yung sensor. Etong ilaw pala, iilaw tong ilaw. Tapos, pag nakadetect naman siya ng maliwanag, ganyan, so dito mamamatay yung ilaw natin. So, try natin sa madilim. Ito. So, nakatutok siya sa madilim. So, nakailaw siya. So, pag tinutok naman natin sa flashlight, ito. Ayan. Namamatay yung kanyang ilaw. As you can see. Nakatutok siya sa flash ng camera. So, pag nandito naman siya sa dilim, ayan, umiilaw siya. So, yun lang. Thank you.